ho ang naging dahilan kung bakit maraming nasaktan kagabi. Gusto namin matanggal ang mga sinungaling na katulad mo at dahil sa katotohanan! Sinabihan ni Justine si Leon na ilang beses nang pinatunayan ni Kelvin ang loyalty niya sa GSX, sabay akbay sa binata at giniit niyang hindi si Kelvin ang kalaban nila. Habang sinabihan naman ni Melanie ang nanay niya na kay Eleazar sila humingi ng tulong, nagadamang sinabihan ni Aling Nadia na sana makabalik pa siya sa pwesto. Sakto namang inaayos ni Aling Nadia yung pantalon ni Diego nang saktong may nakita siyang napakadaming pera sa bulsa nito na ganyang sinabihan si Melanie na kung tutuusin ay baraya lang yun sa kanya kumpara sa mga nakukuha niya sa mga sagrado, pero nagtsatsaga siyang makakuha ng lead sa kanila. Nagadamang sinabi ni Melanie na hindi naman talaga nila alam kung asaan sila Moises, kaya wala silang makukuha sa kanila. Nagadamang sinabi ni Aling Nadia na may makukuha sila kay Diego, kaya kailangan nilang magpanggap na okay na sila ng tatay nila. Sakto namang dumating si Diego na lasing at may dalang pasalubong para sa kanila. Nagadamang kinuha ni Melanie sabay nagpasalamat ito. Dahil sa kalasingan ni Diego ay nagsuka ito, nagadamang inalalayan ni Aling Nadia na hinaplos pa niya yung likod niya at pinaalalahanan niyang lahat ng sobra ay masama, kaya agad namang sinabi ni Diego na hindi lahat ng sobra ay masama dahil magandang maging sobrang mayaman, kaya sinabihan ni Nadia na hindi pa rin siya nagbabago, na sinabihan naman ni Diego na parang nagbago na si Aling Nadia dahil parang concern na siya sa kanya na wala siyang kaalam-alam, nakasali lahat yun sa plano nila ni Melanie para malaman nila kung anong plano ng mga sagrado kila Moises, sabay inabutan pa ni Aling Nadia ng tubig. Kinaumagahan naman ay maagang gumising si Moises para magluto ng umagahan nang saktong naghahanda na siya nang bumangon sila Rafael na sinabihan siyang ang aga niyang gumising, kaya pabirong sinabihan ng binata na papalang niya ang tulog mantika, kaya napangiti naman si Rafael. Agad pinagsilbihan ng binata si Rafael na nagluto ng magulay at isda, sabay tinanong niya kung kumakain siya ng mga ganun dahil wala silang steak sa lugar na yun, na masaya namang sinabi ni Rafael na lahat gusto niya basta luto ng anak niya, kaya tumawa naman si Moises. Pinaliwanag naman ng doktor kay Eleazar at Danica na base sa examination nila ay may significant trauma sa right eye ni Eleazar na may nerve injury at damage na dahilan ng tuluyang pagkabulag ng kanyang kanang mata. Galit na galit naman si Jaime habang nanonood ng balita dahil sa tinawag nilang naging human shield si Eleazar para sa isang nagrarally kung saan kinundina ang pamamaraan ng mga pulis na hinangaan ng mga tao ang pagiging matapang at pagiging hero ni Eleazar dahil sa ginawa niya. Nanawagan ang mga tao na ibalik nila sa pwesto si Eleazar dahil siya lang ang sagrado na malinis at lahat ng kamag-anak ay puro korap, at nananawagan silang patalsikin nila si Vera Cruz, kaya nagwala si Jaime dahil kabaliktaran ang mga nangyayari sa lahat ng kanyang mga plano. Mag-uumpisa na ang pagbagsak ni Jaime, gustuhin man niya o hindi. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.